serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Lones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa makakalagang balita, nakisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Cooperative Day ngayong taon na tinaguriang Cooperatives Pioneering the Path to Recovery Amidst Modern Challenges of Climate Change and Food Security sa Palasyo ng Malacanang ngayong Lunes, ika-16 ng Oktubre. Ang naturang pagdiriwang ay inorganisa ng Cooperative National Confederation of Cooperatives o Co-op-NATCO, party list sa pangunguna ni House Committee on Ethics and Privileges Chair Representative Felimon Espares. Binibigyang halaga ng National Cooperative Day ang importanteng papel na ginagampanan ng mga kooperatiba sa pagharap sa mga kasalukuyang global challenge tulad ng pagpropromote sa sustainable agriculture, pagpapalakas ng resilience laban sa epekto ng climate change at pagsisigurado sa food security. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. I'm very happy today na masama kayo sa celebration nitong National Cooperative Day. And I immediately insisted that it be done here in the palace para maramdaman ng taong bayan, maramdaman ng lahat ng nasa pamahalaan, maramdaman ng ating mga magsasaka, lahat ng mga miyembro ng kooperatiba kung gaano kahalaga at gaano kalaki ang halaga na ibinibigay ng pamahalang ito sa cooperative movement. I have been a strong advocate of the cooperative movement since my school days. At masasabi ko, ang una kong project nung naging congressman ako ay nag-organize kami ng mga teachers cooperative. Congressman ako ng 2nd District ng Ilocos Norte noon. At kaya namin ginawa yon kasi pinupuntahan ko yung mga eskwelahan. Nakita ko yung mga teacher. Imbis na nagtuturo, may nagpapabili na kung ano-ano. Doon sa... Sabi ko, bakit? Alam ko yung mga teacher, nasisipag naman yan eh. At saka gusto nila, sabi ko sa kanila, bakit ganyan? Sabi, dahil yung sweldo namin, laging late. Nasusubo kami, nangungutang kami ng 5-6. Napapasubo kami, nalulubog kami sa utang. Kaya sariling sikap muna kasi kailangan namin bayaran yung utang namin. Kaya ang ginawa namin, bawat bayan sa Ilocos, sa 2nd District ng Ilocos, ay ginawang ko ng kooperatiba. Mabuti yung mga teacher madaling turuan. Naintindihan nila kagad kung ano ang gagawin sa cooperative. So ang ginawa namin, napakasimple lamang. Ay pinaliwanag namin kung paano patakbuhin ang kooperatiba. Dahil sabi namin, nasa sa inyo yan, kayo magmamanage yan. Magbibigay kami ng seed money.
na iba-iba. Kami nag-assess. Mag-request sila ng 50,000, 100,000. Titignan namin kung ito ba ay tama. Baka naman sobra, baka naman kulang. Kaya ngayon, masasabi ko, I'm very proud to be able to say, buhay na buhay pa rin yung mga kooperatibang yun. At iba-iba ang mga naging kooperatiba. Sabi, bahala kayo, sabi ko sa kanila, kung ano yung gusto ninyong gawin. Pagka nakapera kayo, kung ano yung gusto ninyong gawin. At ginawa nila, yung iba, nagpayaman talaga. Pinalaki ng pinalaki, ginagamit ni pera, binibigyan ng scholarship ang mga ng anak ng mga teacher. Meron naman nag-savings and loan. Kaya madaling makita kung anong kahalagahan ng cooperative sa lahat ng sa lahat ng bagay. Natuto ako nito dahil nung ako'y nag-aaral, nakita ko sa England, sa UK, meron silang, pagka bumabiyahe kayo sa UK, may makikita kayo malalaking tindahan nakalagay co-op. Yun talaga yung cooperative, agricultural cooperative. Naging malaki na 50% ng lahat ng agricultural commodities ay dumadaan doon sa co-op. Sabi ko maganda ito dahil maliit lang ang nagsimula. So pinag-aralan ko na mabuti. Kaya nung halal na ako bilang congressman, ay tinignan ko kagad yun. Nung naging governor naman ako, sabi ko, ang kailangan natin patibayin dito sa Ilocos Norte ay ang agrikultura. Dalawa, sinabi ko, yung pinakamabilis tourism, pero yung agrikultura, dahil 76% ng probinsya ng nagtatrabaho sa Ilocos Norte ay either directly or indirectly dependent on the agricultural sector. So sabi ko, yan ang market ay kailangan natin tulungan. At ang ginawa namin ay pinag-aralan namin lahat ng kooperatiba. Pinuntahan namin yung CDA. Sabi namin sa CDA, ilan ba ang cooperative dito sa Ilocos Norte? Agricultural, agricultural cooperative, association, lahat. 6,000 ang cooperative. Sabi ko, okay, ilan dyan ang active? Ilan dyan yung active? Na meron pa rin mga 600. Ilan dyan ang financially viable? Naging 60 na lang. Kami naman nag-aral, tinignan namin. Yung 60, pinag-aralan namin. Yung talagang gumagana at talagang was working properly, 6. So, mula sa 6,000, naging 6. Dahil mali ang concept ng kooperatiba. Nung sinuggest ko ang kooperatiba sa Ilocos Norte nung una, lahat ng kasama ko, sabi ko, huwag yung gagawin niya, walang kwenta yan. Sabi ko, paano magiging walang kwenta? Yung maliliit na farmer, magkakaroon sila ng organization, may boses sila na malakas. Kasi, ang traditional, sasabihin ng congressman, sasabihin ng governor, sa kasama niya, nakakuha ako ng pera para sa cooperative. Magtayo kayong cooperative para may pera kayo. Okay. So, meron tayong 1 million, sabihin natin. Yung 1 million ibibigay dun sa cooperative. After 1 year and a half, boss, naubos na yung pera namin. Sabi ko, hindi niya naintindihan. Hindi ganyan ang cooperative. So, yun ang ginawa, binaliktad namin. Sabi namin, okay, i-assess kung yung mga matitibay, yung mga very well-functioning, well-managed, ay tinulungan namin. Sabi, anong pangangailangan ninyo para paramihin ninyong miyembro ninyo, para palakihin ninyo ang ektarya na nasa ilalim ng kooperatiba ninyo. Tapos, yung mga lugar na walang kooperatiba, kami na ang nag-organize. Ang pinaka-importante lamang, kailangan maghanap ng farmer leader na sinusundan ng kanyang mga miyembro. Yun ang pinaka-importante. Tapos, binigyan namin ng training. At sinasabi nung mag-techno-demo tayo. Sabi ko, ang magsasaka, alam niya magtanim. Hindi marunong yan sa management, sa business planning, sa accounting, bookkeeping, yung mga simpleng bagay. Hindi naman talaga tinetraining. So yun ang ginawa namin.
At inulit namin yung ginawa namin sa teacher assessment, magkano kailangan ninyo para makapagsimula. At ang sabi namin sa mga cooperative, nandito kami, hindi kami aalis sa tutulungan nga namin kayo technically, financially, kung ano man ang pangangailangan. Pero after one year, bibitaw na kami. Kailangan na namin bitawan ng cooperative para tumayo ng sarili. Ngayon, kung yung magandang patakbo, makita mo, lumalaki, gumaganda, maraming benepisyo para sa mga member. At pagka naman yung mga hindi magandang patakbo, sasabihin ko, ba't yung pipilitin? That's throwing good money after bad. Ayusin natin ang problema. And that's what we did. Kaya mula sa bigas lang, mula sa 60% of the demand, 60% ng bigas, ng demand ng bigas sa Ilocos Norte sa umpisa, nung umalis ako, hanggang ngayon, 300% na nag-export na kami ng bigas dahil na-organize namin yung cooperative. Huwag niyo akong papalakpakan, silang gumawa nito. Kaya nakita ko, nakita ko talaga kung gaano kahalaga ang cooperative movement. Basta tulungan nating lahat. I take note of the value chain and the areas that you mentioned. Palagay ko, the government has to play most of that role. The government, what we have to do now, ganito lang kasi, pag-usapan natin ng agrikultura. Ang agrikultura natin, medyo hindi kasing ganda ng mga ibang bansa, yung mga karatig bansa natin. Thailand is doing very well, Vietnam is doing... Bakit hindi natin nagagawa? Balikan natin, bigas. Sa bigas lang, ang cost of production natin napakataas. At isa sa pinakamalaking factor doon ay yung labor cost. Ang labor cost ng bawat ektarya ng bigas, dito, ng palay, dito sa Pilipinas, is double the labor cost per hectare of Vietnam, of Thailand, even Indonesia, na hindi naman nag-export. Certainly of India. Kaya sabi namin, anong solusyon dyan? Ang solusyon dyan ay mechanization. So, paano gagawin ng mechanization? Eh di, syempre, gagamit tayo ng syempre, tulungan natin sa processing, sa milling, sa drying, hanggang sa sa packaging, hanggang sa marketing. Pero, kailangan natin gumamit ng mga malalaking makinarya para meron tayong savings, meron tayong economies of scale kung tawagin. Kailangan palakihin. Dahil ganun. Ngayon, yung malalaking harvester, yung malalaking traktor, hindi mo magamit kung ang hawak mong lupa ay 0.6 hectares. Yun ang nating problema. Kaya, inaasahan namin na ang cooperative movement we are hoping and we are doing all that we can, that the cooperative movement will come into play. In what way? A cooperative movement will organize the cooperatives para maging 150 hectares, 200 hectares, 250 hectares. Yun, yung pinakamalalaking makinarya, magagamit na natin yun. Worthwhile na yun. Imbis na kuliglig na lang ang ginagamit natin, kailangan yung malaki para mabawasan natin ang presyo, cost of production, at mas magandang quality at mas magandang hanap buhay ng farmer. Kaya yun ang ating ginagawa ngayon. And that is how I see the role of the cooperative movement today. Is that cooperative movement is very closely related to agriculture. Because for the simple reason that we need to consolidate our farmers. The farmers, maliliit lang sila, they're one. Pag isa lang yan, walang nakikinig dyan. Pero pag marami-rami na yan, kahit na yung congressman ninyo, yung governor ninyo, yung mayor ninyo, makikinig na sa inyo. Dahil marami na ang cooperative, the cooperative has some influence. And that's what we are doing now. Yan ang hihilingin ko sa cooperative movement. Nasimulan na natin ang proseso ng pag-consolidate
ng ating mga Farmers Association, ng ating mga cooperatives, lahat yan upang mapunta tayo sa kalagayan na malalaki na ang ating ginagamit na ang ating pinoprocess, ang ating tinataniman na lupa. And that is what we are trying to do. Ngayon, hindi lang naman ang cooperative movement, hindi lang naman ang CDA ang gagawa nito. Nandito ang gobyerno. Nandito ang gobyerno para tiyakin na kung ano ang pangangailangan ng CDA ay mabibigyan para makatulong naman dahil malaki ang hinihingi namin sa inyo. Malaking trabaho ito. Hindi maliit na trabaho ito. And this is something that we have been planning on, and that we know. I am quite familiar with the situation with the CDA. I'm quite familiar with the situation in the cooperative movement. Dahil nga, mula pa akong unang pasok ko sa after 86, ang balik ko sa politika, nag-cooperative movement na ako. At nung naging senador ako, I was immediately, hiningi ko kay Mig Subiri, Mig siya yung chairman ng cooperative development, hiningi ko sa kanya yung vice chairmanship. So, lagi kaming sabay. Kaya medyo alam ko, nung umalis si Migs, napunta kay Lito yung chairmanship. Ako pa rin yung vice chairman. So sabi ko kay Parental Hits, halika, samahan kita. Dahil tulungan kita dyan sa Sabi niya, sige, gawin natin lahat. Kaya alam ko, and as a matter of fact, that 15 years ago, the charter was written by me when I was still the vice chairman of the Committee on Cooperative Development in the Senate. Kaya I have a very good idea of what the what the CDA, for example, needs. Ang CDA, sa dami ng hinihingi natin sa kanila, wala silang opisina sa region, wala silang opisina sa wala silang tao sa ganito. So, we will change that. We will fully support. We will fully support. I think in the amendments that we have put in to the cooperative development law, this will remedy much of the situation. Siyempre, hindi naman lahat ng problema ay maayos natin. Ngunit, asahan ninyo na nauunawaan ninyo ng Pangulo ninyo, ng buong pamahalaan, kung gaano kahalaga ang ginantrabaho ng cooperative movement. Kaya kailangan talaga kapit-bisig tayo rito dahil malaking trabaho ito at huwag natin kakalimutan na lagi na kuminsan, madalas ko na ipaalala ito Kaya kuminsan, yung sa agri, lagi natin pinag-usapan production. Ngunit, kailangan din natin tiyakin na maganda naman ang hanap buhay ng ating magsasaka. Na sasabihin natin, magbebenta tayo ng bigas na napakababa. Yung palay, bibili ng 12 pesos. Paano lugi masyado yung farmer. Kaya, yung cooperative ang solusyon dyan. Dahil kung may kinikita, ang mga farmer, ang mga operation ng mga farmer, pupunta sa cooperative, miyembro siya, meron siyang ganansya, may tubo siya doon sa kanyang ginagawa. And that's why, again, that is why, once again, I stress how central the cooperative movement is to all of that we are planning to do. We need to consolidate our agricultural operations. There is no other way to do that except by good, strong, well-funded, well-managed cooperatives. Pagka nagawa natin yan, makikita natin kaagad. Lagi ko nga meron tayong billion peso cooperative na. May mga pinupuntahan kong cooperative, may building na. Mga talaga. Pero dinahandahan nila yan. Hindi biglaan yun. Dinahandahan nila. It was well managed. Magandang kanilang business plan, maganda ang kanilang relasyon sa bangko. O isa pa to sa Ilocos Norte, sabi ko magpapautang kami.
para sa cooperative. Kung interest, may interest 3%. Siyempre, babalikan kami. Boss, wag na yung 3% para hindi na. Sabi ko, hindi, maliit lang naman yung 3%. Wala ka na makukuha ang pera na 3%, 2.5%. Bakit pa kailangan yan? Para meron kayong credit rating. Para nakikita ng bangko yung utang ninyo, regular kayo nagbabayad, mataas ang credit rating nyo, pag nangailangan kayo mangutang ulit, makakautang uli kayo. Yung mga ganong klaseng bagay na kailangan natin ituro na napakasimple lang naman. Para sa atin, napakasimple. Pero, siyempre, it's not part of their experience. So, you cannot expect people to know how to manage this kind of thing. So, that is what we are trying to do now. We are strengthening the cooperatives. Not only the financial assistance is only a small part. Ang talagang kailangan patibayin ay ang management ng cooperative. Kailangan magaling ang mag-manage. Kailangan leader ang nagmamanage. Kapag kausap mo yung leader ng cooperative, sigurado ka, susunod yung buong cooperative dun sa plano ninyo. Yung pinag-usapan niya, yung pinagkaisahan ninyong plano. And that is what we are trying to promote. And that is where the cooperative movement needs to be strengthened. And that's where the government comes in and will assist in every way that we can. Para naman yung ating kooperatiba, yung ating ginagawa na consolidation ay ating ginagawa na consolidation ay matuloy na at maganda na magamit na natin. Meron tayong tinatawag yan na RCEF na nagbibigay ng mga makinarya. Pero kung hindi malaki ang hinahawakan ng cooperative na lupa, hindi nila magamit yun. Yung mga ibang cooperative, ang nangyayari, pinapaarkilan na lang yung gamit. Hindi naman nila ginagamit. They just rent it out. So, hindi tama yun because yung production nila hindi gumaganda. So, let us continue to think, let us continue to concentrate on the strength of the cooperative movement, the strength of the cooperatives, their financial viability, their management skills and capability, lahat yan. Kung kailangan natin turuan natin. At marami namang magaling dyan. We have many examples of people who have done very, very well with their cooperative. And pinayaman na nila yung kooperatiba nila. Marami silang binibigay sa member nila na benepisyo. And this is where we want to get. So, I look forward to the continued partnership between the cooperative movement and even the heightened participation in executing these programs, including those that concern food, transportation, security, financial literacy, and social services. So more than just the celebration of Cooperative Month, which we annually observe every October, this event is also an opportunity to acknowledge the existing problems that hound our cooperative sector. In my previous SONA last July, I have mentioned the need to amend the Cooperative Code of 2008 to ensure a stronger and more dynamic cooperative sector, especially assisting more farmers and fisherfolk to increase their production. So we have endorsed the inclusion of the proposed amendments na binigay sa amin ng LEDA. And we will continue to work on this. But we have to work together. The government cannot do it by itself. The cooperatives cannot do it by itself. We really have to work together. Kaya tama yung aming ginagamit na tinatawag is the whole of government approach. The whole of nation approach. Yun ang ating ginagawa. Kasi hindi naman sasabihin, DA lang ang hahawak niyan, CDA lang ang hahawak niyan. Hindi maaari. Hindi na ganun. Iba na ang mundo ngayon. Kailangan everything is interconnected. And we all have to work together in the right way to bring the results that we are hoping for the food security of our country, for the livelihood of our farmers and fishers. At lahat po yan ay kailangan natin ayusin kung gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino.
si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makikibahagi sa 2023 Association of Southeast Asian Nations Gulf Cooperation Council o ASEAN-GCC Summit sa Saudi Arabia ngayong linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, mananatili sa Saudi Arabia ang punong ehekutibo hanggang ika-20 ng Oktubre. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Raquel Bayan. Pinalalakas na ng ASEAN region ang kooperasyon nito sa mga karating na samahan kung saan dadalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council sa Saudi Arabia sa October 20. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu na magiging maikli lamang ang biyaheng ito ng Pangulo kung saan matatalakay ang kooperasyon sa seguridad, paglaban sa transnational crime at anti-piracy. Mahalagaan niya ang pulong na ito para sa energy sector ng ASEAN region, lalo't karamihan ng mga bansang kasapi sa GCC ay pinagmumula ng produktong petrolyo. Magkakaroon rin ng pagkakataon ng Pangulo upang makaharap ang Filipino community at makapagpulong sa Arab business leaders. Habang magkakaroon rin ng bilateral meeting si Pangulong Marcos kasama ang mga lider ng Saudi at Bahrain kung saan isusulong ang kapakanan ng OFWs, usapin sa Maharlika Investment Fund at labor reforms. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, maaaring matagalan pa ang repatriation o pagpapauwi sa mga labi ng 3 Pilipino na nasawi sa kaguluhang nagaganap sa Israel. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio, naghahanap pa ang mga otoridad ng mga pamamaraan para sa pagpapauwi sa mga katawan ng mga biktima sa lalong madaling panahon. Aniya, kung ordinaryong panahon ay aabutin lamang ng 1 linggo ang repatriation, ngunit dahil may gera ay maaari aniyang matagalan pa ito. Kabilang sa mga nasawi sina Loretta Alacre, caregiver mula sa Negros Oriental, Angeline Aguirre na isang nurse at Paul Vincent Castelvi, isang caregiver. Sinabi ni Ignacio na kinukonsidera ng otoridad na kaagad mailipad pauwi sa bansa ang mga labi sa gitna ng gyera. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nais ni House Speaker Martin Romualdez na agarang maisailalim sa repatriation ang mga overseas Filipino workers o OFWs na kasalukuyang naiipit sa nangyayaring gyera sa Israel upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Nababahala si Romualdez sa kaligtasan ng mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan, kaya nanawagan ito sa Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW na madaliin ang repatriation ng mga OFW na nasa Israel at Gaza Strip na hawak ng Hamas. Ayon sa leader ng Kamara, may mga Pilipino na ang nagpaabot ng pagnanais na makauwi ng Pilipinas na aniya ay indikasyon sa kasalukuyang sitwasyon sa Israel at Gaza. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs o DFA, nasa 131 Pilipino sa Gaza, 72 individual ang nagpahayag ng pagnanais na makauwi sa Pilipinas. Sa Israel, hindi bababa sa 22 Pilipino ang formal na humiling na maiuwi sa bansa. Ayon sa House Speaker, ang mga mercy flight ay hindi na kailangang lumapag sa Israel dahil maaari itong gawin sa Egypt o Jordan para matiyak ang kaligtasan ng mga OFW. Nanawagan din ito sa mga OFW na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy upang maproseso ang pagpapabalik sa bansa. Kasabay ng kanyang panawagan, tiniyak din ni Speaker Romualdez na magkakaloob
o magkakaloob siya ng 500,000 pesos na personal na tulong sa pamilya ng mga Pilipino na kumpirmadong nasawi sa kaguluhan, katuwang si Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Bukod sa tulong pinansyal, nangako rin si Romualdez na maghahanap ng paraan upang madagdagan ang kita ng pamilya ng mga nasawi at susuportahan ang pagbangon ng mga ito mula sa trahedya. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW sa naulilang pamilya ni Marjoret Garcia na mahigpit na tututukan ang kaso nito. Ito ang binigyang diin ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak makaraang bumisita sa burol ni Marjoret sa Pangasinan kasama si OWA Chief Arnel Ignacio nitong weekend. Si Marjoret, ang 32 taong gulang na OFW na walang habas na pinaslang ng kanyang kasamang nangangamuhan sa Saudi Arabia noong Setyembre 16. Ayon kay Kakdak, nasa paglilitis na ang kaso at may nakuha ng magaling na abogado para kumatawan sa kampo ni Marjoret. Giit ni Kakdak, ipaabot sa pamilya ni Marjoret ang lahat ng tulong na kakailanganin nito sa alinmang paraan sa abot ng makakaya nito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, insidente ng hacking sa website ng mababang kapulungan, iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Batay sa report, pasado alas 11 ng umaga ng linggo nang mangyari ang hacking kung saan may mensaheng nakalagay na Happy April Fools kahit October pa lang, fix your website, habang nakasaad na ang ginamit na username ng hacker ay 3 Musketeers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na nagkaroon ng cybersecurity incident sa website ng House of Representatives o Kamara nitong linggo October 15. Sa isang pahayag, sinabi DICT ASEC Renato Paraiso na nakatutok na rin sila sa insidente at nakikipag-ugnayan na sa Kamara para sa investigasyon sa nangyari. Kabilang sa dinedetermine ng DICT ang lawak ng posibleng naapektuhan ng pag-hack sa website ng Kamara. Batay sa report, pasado alas 11 ng umaga kahapon nang ma-hack ang HREP website kung saan may mensaheng nakalagay na Happy April Fools kahit October pa lang, fix your website. Nakasaad din sa mensahe ang ginamit ni username ng hacker na 3 Musketeers. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Philippine Navy pumalag sa People's Liberation Army Navy ship matapos itong magtangkang tumawid sa harapan ng BRP Benguet. Ang insidente ay nangyari sa timog kanluran ng Pag-asa Island nitong Biyernes habang nagsasagawa ng regular na rotation and resupply o RORE mission ang Philippine Navy sa Rizal Reef Station. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Nag-issue ng challenge ang BRP Benguet sa People's Liberation Army Navy Ship 621 matapos magtangka ang barko ng China na tumawid sa harapan nito. Ang insidente kung saan 350 metro lang ang naging pinakamalapit na distansya ng dalawang barko ay nangyari sa layong 5.8 nautical miles sa timog kanluran ng Pag-asa Island nitong Biyernes ng hapon habang nagsasagawa ng regular na rotation and resupply mission ng Philippine Navy sa Rizal Reef Station. Sa challenge na inisyu ng BRP Benguet, binalaan nila ang barkong pandigma ng China na lumalabag ito sa collision regulations at pinalilihis ito. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Command o WESCOM Chief Vice Admiral Alberto Carlos, ang mga mapanganib na maniobra ng Chinese Navy ay malaking banta sa maritime safety, collision prevention at buhay sa karagatan at dapat na nilang tigilan ito at kumilos sa profesional na paraang naaayon sa international law. Pinagsabihan naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang China
natigilan na ang pangaras sa mga barko ng Pilipinas at tumalima sa maritime safety standards. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, mas malala pang irregularidad sa sitio Kapihan na tuklasan ng mga senador. Ang pahayag ay ginawa ni Senadora Risa Hontiveros kasunod ng ocular inspection ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Sabado sa naturang lugar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Binahagi ni Senadora Risa Hontiveros na mas malala pa sa inaasahan ang natuklasan nilang sitwasyon sa sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte, kung saan naninirahan ang mga miyembro ng sinasabing kulto na Socorro Bayanihan Services Inc. Ang pahayag na ito ng Senadora ay kasunod ng naging ocular inspection sa lugar ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs itong Sabado. Hindi man personal sumama sa ocular inspection ay nagpadala naman ang kanyang staff si Hontiveros para sumama sa sitio Kapihan. Ayon sa mambabatas, nasa 22 na child marriages sa komunidad ang naitala ng DSWD kung saan ay nakumpirma lang ang ilan ay nagbunga na rin ng mga anak. Kilit ni Hontiveros na kailangan ring magkaroon ng investigasyon kung nasaan at anong kalagayan ng mga batang ipinanganak sa mga child marriages na ito. Natuklasan rin anyang walang maayos na record ng SBSI ng mga namatay sa loob ng sitio Kapihan, lalo na kung saan sila nakalibing at ano ang dahilan ng kanilang pagkamatay na malinaw anyang paglabag sa Presidential Decree 856. Pinunto rin ng Senadora ang kawalan ng basic official documents sa mga residente sa lugar na maaari anyang magbunga ng identity theft pagdating sa 4Ps at iba pang ayuda mula sa pamahalaan. Sinabi ni Hontiveros na sa susunod na magiging pagdinig ng Senado tungkol sa issue ay dapat na ipaliwanag ng leader ng grupo na si Jaylen Esquilario alias Senior Aguila ang mga natuklasang irregularidad. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga may init na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 5th Infantry Division, Philippine Army at Isabela State University nagkasundo para sa pagpapatupad ng automated recruitment process. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Nakitulag ti 5th Infantry Division Philippine Army iti Isabela State University wina ISU para iti panangipatungpal ti automated system iti proseso ti recruitment. Babaon ti maysa a Memorandum of Understanding wino MOU madaan ti development iti panangipatungpal ti 5th Infantry Division Recruitment Office and Management System. Ang maysa nga information system tapno mapasaya at ti recruitment process ti division. Iti nasao a katulagan ti 5th ID ti mangipaay ti alikaman para iti panangipatungpal iti proyekto. Kabayatan na ti ISU ti mangipasutmo ti technical expertise and creative resources, karamanon ti disenyo, framework, panangbukal ti metodolohiya, kanda dumapay apasat ti proyekto. Ititulong ti proyekto lumakaitan ti panangipatulod ti documentary requirements ken masurutan ti application status dagiti mangayat ngagbalin akamong ti Philippine Army. Manipod Tuguegarao City, dahito ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio City, mga member consumer owners ng Beneco hinimok na mag-avail sa Lifeline Rate Program ng pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar.
Naminsan paya ginuyugoy ti Benguet Electric Cooperative digiti member consumer owners sa karaman ti 4-piece when pantawid pamilyang Pilipino program kenegati non-4-piece at ti income dak at below poverty threshold nga agabil da ti Lifeline Rate Program. Kinuna ni Attorney Delmar Carino, Acting General Manager ti Beneco, nga gingganay ti agdama kat basit pa lang digiti nag-apply ti Beneco para ti Lifeline Rate Program no sa dino dumanon lang da ito'y iti nasurok limagasot. Kinuna na may basar ti listahan nga impay ti Department of Social Welfare and Development and Energy Regulatory Commission dumanon iti 7,000 iti 4-piece beneficiaries ti Baguio City ken Benguet. Kadagiti 4-piece katagbalindan nga proseso ti aplikasyon kan isumite digiti requirements akas iti duly accomplished application form, latest electricity bill ken 4-piece ID bayat digiti non-4-piece beneficiaries kat masapol nga mangala iti sertifikasyon manipot ti City when Municipal Social Welfare Office iti bukod da nga local government unit ken isumite na ito iti opisina iti Beneco. Ti Lifeline Rate Program ken epektibo into January 2024. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Vice Presidente Sara Duterte, malaki ang pasasalamat sa lokal na pamahalaan sa lalawigan ng Cebu sa kanilang isasagawang province-wide feeding program. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Carmel Matus mula sa Cebu. Ikalipay ug dako ang pasalamat ni Vice Presidente Sara Duterte nga mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan ng benepisyaryo sa feeding program nga ilusad sa lokal kagamahanan sa lalawigan sa Cebu. Sa iyahang official Facebook page, gisaysay ni Vice Presidente Duterte nga kasamtangan usab nga kalihim sa Departamento sa Edukasyon nga mitagbo kaniya ang maayong balita sa iyahang pagbisita sa Cebu sa nakalabayng semana. Siguniya nga dako katabang ang programa ilabi na sa pagtubag sa problema sa malnutrisyon sa mga school children. Sa umaabot nga Nobyembre 15, ilusad o gipatuman na sa lalawigan sa Cebu ang ilang feeding program din manghatag kini og libreng lugaw sa mga bata gikan kinder hangtod grade 12. Buhaton na maong programa sulod sa school calendar karong school year 2023 to 2024. Katangbayan sa Kapitolyo ang mga ginikanan nga sakop sa Parents Teachers Association aron kini mapatuman. Gikan dinhi sa Cebu kini si Carmel Matus para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat mula kay Carmel Matus dyan sa Cebu. Dumako naman tayo sa Iloilo. Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 6 nagpaabot ng tulong sa pamilya ng Negrense OFW na nasawi sa gulo sa Israel. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Paul Tarosa. Nagpalabot sang bulig ang Department of Social Welfare and Development ta Field Office 6 sa pamilya sang Negrense Overseas Filipino Worker nga napatay sa pag-atake sang Hamas Group sa Israel. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Attorney Carmelo Nochete, Regional Director ng DSWD Field Office 6, nagmando si Secretary Rex Gatchalian nga hatagan sang assistance ang pamilya sang napatay nga OFW. Nagpadulong ang team sa DSWD Field Office 6 sa Cadiz City agad maghatag sang assistance sa solo parent nga utod kag mga hinablos nga nagaeskwela sa kolehiyo. Naglabot sa kabugusan nga 40,000 pesos nga assistance ang ginhatag sa pamilya sa diin 10,000 pesos ang food assistance, 10,000 pesos ang cash assistance kag 20,000 pesos nga educational assistance sa duha ka hinablos. Samtang ginpahayag naman ni Beverly Salazar, head sang Crisis Intervention Section sang DSWD 6 nga may hatag nga maximum 50,000 pesos nga burial assistance sa tion nga mag-abot ang bangkay sang OFW. Kung madumduman, ginkumpirma ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega nga ang ikatatlo nga napatay sa kinagamo sa Israel ang 49 anyos nga caregiver gikan sa Negros Occidental. Ginpasuni nga nagtambong siya sa isa ka music festival nga giniwat kada Sukkot nga isa ka Israeli holiday. Nagikan sa Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. City Council ng Davao inimungkahi na bigyan pa ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga senior citizen sa lungsod. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Laraw karon sa City Council sa Davao nga tagaan og oportunidad ang mga senior citizen nga makatrabaho hilabi na ang mga hamtong apan basko gyapon og mamahimo pa nga makalihok-lihok. Sumala ni Davao City 2nd District Councilor Diosdado Mahipos Jr. pinaagi niini mamahimo gyapon nga makadawat og sweldo ang mga naisgutan ug dili lamang magsalig sa pensyon matag bulan. Dugang pa aron maawhag ang mga private establishment nga mo-hire og senior citizen, mamahimo sumala pa nga tagaan kinig insentibo sa lokal nga kagamhanan. Ug labot niini nagpadayag na usab og suporta ang Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa naisgutan nga sugyot. Report gikan Davao City, Sheila Lisondra alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra mula sa Davao. Dumako naman tayo sa Marawi, kauna-unahang pagsasanay sa Special Sharia Bar para sa mga ulama ng Lanao del Sur magsisimula na. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Pagpunan din sa Special Sharia Bar Training para kung mga ulama aguas sa titsi sa Lanao del Sur ay magayabang sa Moro Attorney General's Office o dinagyang kaya bago National Commission on Muslim Filipinos o NCMF agugyang kaya Provincial Government sa Lanao del Sur para ko kapreparado ko kapakatalinguma o Sharia Bar Examination Coraguna 2024. So libre training nga imbagay ko 60 ang mga alima, ustad, agupad sector lagi do mga professional sa ad na may to background dirang ko subjects lagi do fiqh, faraid, agupad sampan, si Ikusulodo Patpolo agulima gawi, ipuong ko ahad taman sa Sabto oras alas 8 sa kapipita, taman sa alas 5 sa kagabi. Kabasa ibago attorney siya Ilaiha Dumama Alba, padaya ko pa na marabang sa Moro Government. Kukapakarpangiran ko mga ulama sektor, si ko mga professional sa makaugupsiran mambu sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Imanto October 16, 2023 na inider pa sa opening ceremony, agyang kaya training akeder pa ano mga trainees, lecturers, ago official sa talo opisina sa Provincial Capital Complex, Marawi City. Pagpunan din mapita ko October 17, so training nga si kider pa sa Old Land Bank Building, Buwadi sa Kayo, Marawi City. Giya si Johania Yusuf puun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Nakakuha ng 55.8 milyong dolyar na sales revenue, contracts at foreign direct investments o FDI ang Pilipinas sa kakatapos lamang na External Development Summit o XDS 2023 na ginanap sa Vancouver, Canada. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na mula sa game development companies ay kikita na ang bansa ng 6.5 milyong dolyar mula sa summit. Nakalikom din ang Pilipinas sa summit ng 14.3 milyong dolyar na halaga ng mga contracts under negotiation at 35 milyong dolyar na halaga ng direct investments
sa pamamagitan ng Competitiveness and Innovation Group o CIG ng DTI, Export Marketing Bureau o EMB, Philippine Trade and Investment Center o PTIC, Silicon Valley, Game Developers Association of the Philippines o GDAP at ng International Trade Center o ITC Arise Plus Philippines. Noong taong 2022, ang bilateral trade sa pagitan ng Pilipinas at Canada ay umabot ng 1.49 na bilyong dolyar. Ang Canada ay ang ika-20 trading partner ng Pilipinas mula sa 231 bansa, pang-17 sa export market at ika-20 sa import supplier. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Gumanda ang household finances ng mga Pilipino sa ikatlong quarter ng taon. Kasama na ang mataas na optimismo na ang sahod at gastusing bahay kahit na may banta na magkakaroon ng global economic recession sa taong 2024. Ayon sa third quarter 2023 Consumer Pulse Study ng TransUnion, isang global information and insights company, 52% ng 1,000 kataong kalahok sa kanilang survey ang nagsabi na mas maayos ang kanilang gastusin sa bahay nitong ikatlong quarter ng 2023. Tumaas ito ng 3 percentage points mula sa 49% noong ikalawang quarter. Lumabas din sa survey na 44% sa mga respondents ay nagsabing tumaas ang kanilang sahod, bahagyang tumaas ng 3 percentage points mula sa 41% na nakita sa nakalipas na quarter. Ayon din sa survey, mas dumadami ang mga Pilipino na gumagamit ng online transactions, tumaas ito ng 2 percentage point mula sa ikalawang quarter ng taon. Subalit lumabas din sa survey na 49% ang nagsabing nababahala sa mga banta ng cybersecurity na tumaas ang percentage point ng 3% mula sa nakaraang quarter. 65% ang nag-aalala na makuha ang kanilang mga personal na impormasyon, gamitin ang kanilang personalidad at ang credit card fraud. Ginawa ang survey mula ika-6 hanggang ika-24 ng Hulyo ngayong taon na mayroong 1,000 Filipino consumers. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang anunsyo na maglalabas ng 25 coin deposit machines o CODMs sa Kalakhang, Maynila, inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ilunsad ang proyekto sa ibang lugar sa labas ng Maynila sa oras na makompleto ang kanilang pagsusuri ang kahalagahan ng proyekto. Ang inisyatibo ng CODM na unang inilabas nitong nakarang Hunyo ay bahagi ng Coin Recirculation Program ng BSP. Unang nagpalabas ng 10 CODMs ang BSP at inanunsyo kamakailan na nakapag-setup na sila ng karagdagang 15 CODMs dahil sa mas maraming demanda sa mga machine. Sa ngayon, ang pinakamalaking isang transaksyon na ginamit ang CODMs ay nagkakahalaga ng 100,260 piso. Nitong Setyembre, umabot sa 78.8 milyong pisong halaga ng mga coins ang naideposit sa mga machine, katumbas ng 37.2 milyong piraso ng coins mula sa 37,000 transaksyon. Ang mga CODMs ay magagamit ng mga customers na makapag-deposit ng mga barya at direktang maipapasok ito sa e-wallet ng GCash o sa Maya. Samantala, pinapaalala ng BSP ang publiko na siguruhin na hindi nakatape ang mga barya at dapat ilagay sa machine ng kada 1 dakot ng kamay lamang. Nananawagan naman ang BSP na magkaroon ng malakas na batas na papatawan ng parusa ang mga nag-iimbak ng barya. Dahil sa walang batas ito,
ginamit ng BSP ang coin recirculation program para maengganyo ang publiko na hindi mag-imbak ng barya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. naungusan ng National University ang De La Salle University sa overtime 80-77 sa pagpapatuloy ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nanguna para sa Bulldogs si Jake Figueroa sa nagawa nitong double-double, 15 puntos at 10 rebounds, kasama pa ang 4 na assists at 2 steals. Sinundan siya ni Jolo Manansala na nagtapos ng may 13 puntos at si Pat Yu na nakapag-ambag ng 12 markers, kasama na ang 5 importanteng puntos sa overtime period. Hindi naman sumapat ang magandang performance ni Kevin Kimbao sa panig ng Green Archers kung saan nakagawa ito ng game high 25 puntos, 9 na rebounds, 4 na assists, 1 steal at 1 block. Susunod na mga kalaban ng NU ang University of the East sa Miyerkules ng hapon, habang ang Lasal ay makakatapat ang undefeated University of the Philippines sa gabi. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ipinakita ng defending champions Creamline Cool Smashers na kahit wala ang kanilang bigating players na sina Gia de Guzman, Ced Domingo at Kyla Atienza, at kahit limitado din ang laro nina Eliza Valdez at Tots Carlos, kaya pa rin nilang ipakita na sila ang koponan na dapat talunin. Sa simula ng kanilang title defense sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa Smart Araneta Coliseum, tinalo ng Creamline ang kanilang sister company na Choco Mucho Flying Titans 25-18, 25-16, 24-26 at 25-21. Wala na sa Cool Smashers ang kanilang veteranong setter na si Gia de Guzman na kasalukuyang naglalaro sa Japan V-League para sa Denso Airibis o Airibis, habang sina Domingo at Atienza ay hindi naka-uniform sa kanilang opening game ng season-ending conference. Naglaro lamang ng sandali si Carlos sa first at third set, habang naglaro si Valdez sa third at fourth frame. Nanguna sa scoring department si Bernadette Pons na nakalikom ng 22 puntos at sinundan siya ni Michelle Gumabaw na nagrehistro ng 20 markers. Si Kyle Negrito na pumalit kay De Guzman sa pamagmamando ng Creamline ay pinatunayan na nararapat na siya ang magmando, ay nakagawa ng 23 excellent sets bukod pa sa nagawa nitong 3 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalik na sa professional tour si Filipino tennis star Alex Ayala at madaling dinispatcha ang kanyang kalaban sa unang qualifying round ng Jasmine Open Monastir qualifying na ginanap sa Tunisia. Mula sa kanyang 2 bronze medal haul sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China, mabilis na tinalo ni Ayala si Feriel Ben Hassen ng host country 6-1, 6-love. Sunod na mga kalaban ng 18 anyos na Pinay si Elsa Jacquemort ng France na una nang tinalo si Irene Borillo Escorihuela 6-3, 6-4. Nakakaangat sa ranking si Jacquemoy kung saan siya ay number 172 sa WTA ranking, habang ang Filipina teen sensation ay nasa number 194.
Kung sino ang magwawagi sa dalawa ay mapapasama sa main draw ng torneo kung saan kalahok si world number 31 at top seed Jasmine Paulini, ang veteranong si Alice Cornet ng France, doubles specialist at second seed Elise Mertens ng Belgium at world number 42 Martina Trevisan ng Italy. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Oh, mga kachismis na, hello! Narito na naman tayo sa ating showbiz balita. Ako po si Mama JT na maghahatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na, ang ratsyada ng mga chika. Ito inamin ng singer na si Kyla na minsan niyang kinuwestiyon ng Panginoon matapos ang kanyang sunod-sunod na miscarriages. And sa kanyang panayam kay OG Diaz, pinag-usapan na ang mga pinagdaanan ni Kyla bilang isang ina. And hindi naman Kyla sa publiko mga kachismis na 4 na beses na nga naranasang makunan itong si Kyla. And matapos kasing maipanganak ang kanilang panganay na si Toby ay nagdesisyon sila ng asawang si Rich Alvarez na maghintay muna bago sundan ang panganay. Ika nga ni Kyla, hindi siya sigurado kung tama ba ang kanilang desisyon na mag-asawa. And 4 na taon muna kasi ang lumipas bago nagdesisyong subukang magkaroon ng pangalawang anak. And ang pagbabahagi ng kapamilya singer, 2 beses na siyang nakunan or nagkaroon ng miscarriage. Ang sabi nga dyan ni Kyla, nagsimula yung taon na nakunan siya and natapos yung taon na nakunan din ng singer. And ayon pa sa kanya, malaking factor rin ang pandemic dahil matapos ang 2 niyang miscarriage ay nagpa-therapy siya, ngunit nang mangyari ang pandemic ay nagkaroon na siya ng takot na lumabas dahil sa virus na nagkataon ring naglapse na ang kanyang treatment. And akala daw kasi ni Kyla na magiging okay na ang recent niyang pagbubuntis, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin ito nabuo. And dagdag pa niya gustong gusto nilang sundan ang kanilang panganay na si Toby na wish nila ay lalaki din. And kinwestiyon rin ni Kyla ang ating Diyos sa mga nangyayari sa tuwing nagkakaroon siya ng miscarriage. Kwento niya, mahirap daw kasi yung feeling na mawawalan ng something that you've prayed for and hoped for and you wanted, tapos bigla na lang kinuha sa kanila. Ngunit na-realize rin niya na baka may ibang plano ang Panginoon para sa kanilang pamilya. And yun lang daw kasi ang nagbibigay ng peace of mind sa kanya na hindi sila ilalagay ng Panginoon sa posisyon na ikakasama nila. And sa kabila ng mga pinagdaanan ay nais pa rin ni Kyla na mabigyan pa ng kapatid itong si Toby. And samantala, nagsampa ng kaso ang kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Inc. o KSM-BPI laban sa Viva Max artist Angelique Kang. Isinampa ng grupo ng mga social media broadcaster sa Pasay City Prosecutor's Office upang sampahan ng kaso ang dalaga ng 6 counts of criminal charges dahil sa paglabag nito sa Article 201 ng Revised Penal Code kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. And ayon sa legal counsel ng KSM-BPI na si Attorney Mark
Tolentino, nag-ugat ang kanilang pagsasampa ng kaso kay Angeli dahil sa 6 na videos na in-upload nito sa kanyang social media accounts na nagpapakita ng explicit scenes mula sa kanyang mga ginawang projects. And hindi nila nagustuhan ang mga ginagawang pagbabahagi ng dalaga ng mga video sa social media dahil nagkakaroon daw kasi ito ng easy access ang publiko, lalo na ang mga menor de edad upang mapanood ito. And bukod kay Angeli, nanganganib ring makasuhan ang tatlo pa niyang kasama na sina AJ Raval, Ayana Misola at Azzy Acosta dahil sa pagbabahagi nito ng malalaswang video ng kanilang social media accounts. And nagbabala din si Attorney Tolentino na ang KSMBPI daw ang magsisilbing watchdog of the cyberspace of the Philippines. And hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagsampa ng kaso ang KSMBPI sa mga kilalang personalidad dahil kamakailan lamang ay naghahain rin sila ng reklamo laban sa magpartner na sina Vice Ganda at Ayon Perez, pati na rin si Tony Fowler. And ito pa mga kachismis, going strong pa rin ang relasyon ni na Julia Barreto at Gerald Anderson. Ito ay dahil mahigit 2 taon na rin sila magjowa ang dalawa, at kaya naman ay maraming nagsasabi na tila mababasag ang trip na mga netizens na nagsasabing maghihiwalay din sina Gerald at Julia. And ika nga ng PBB Teen Edition Big Winner, support, pagmamahal, syempre, just being there always for each other siguro, and just being grateful for each other sa lahat ng pinagdaanan ko, baga it only makes you stronger. And banat naman ni Julia, grateful ang actress kay Gerald, there's too many things, pero ang isang ipinagpapasalamat niya na siya ay naging better person kay Gerald. And ika nga niya, as cheesy as it sounds, it's true, and he inspires me every day to achieve more, do more, and be more, and just be better in general. And sinagutan ng kapamilya actress ang plano nilang magpakasal ni Gerald. Sa niya, darating daw ang tamang panahon at masaya ang dalawa dahil feeling secure na sila sa kanilang relasyon, kaya wala na silang ipinagpapaalala sa ngayon. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika. For today, ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison, Anthony Pimentel at Jay Arevalo. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng ating segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po, hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo.
sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan,